Linggo nga po ata yan ng umaga, hindi ko na sure. Aga kami nagising ni Papa Bernard, kaya sabi ko maaga na kayo mamili ng ulam. Nagmotor na nga lang po ang dalawang matanda at nakakatamad maglakad. At pagbalik namin sa bahay, eto, naabutan na lang namin si Kuya Brent gumagawa ng project niya. O huli, kitang-kita ang chocolate sa labi. O alam niyo na kung bakit hindi tayo tutubo sa binebenta natin. Pinapapak nila. Sa kapapanood ko ay natakam talaga ako, kaya eto ang ulam natin for today's video. Iilang piraso nga lang po yan at talaga namang hindi pa kasya sa amin, kaya hindi na ako nakapamigay. Sa ngayon po ay matakam na lang muna kayo at purita pa ako, kaya hindi pa makapaluto ng marami. Sa susunod na pagluluto ko, idadamihan ko na nakapamigay naman tayo sa kapitbahay. Tsa. Tapos ito po si Kuya Brent, nakita yung tira kong giniling dahil nga hindi kasya yung repolyo, hindi natin naibalot. Aba, nagprito. Diyos ko po, napakaraming asin. Lolokohin pala niya ako, kaya naman na denggoy ang inamagenda niyo dyan. Noong makapanghapon nga, ang sabi ni Kuya Brent ay magpapagupit na siya kasi sa Lunes magche-check daw, mahaba na daw ang buhok niya. Dapat nga po ay si Papa Bernard na lang ang magugupit sa kanya. Yun nga lang ayaw niya dahil daw magkamali at umikli ng umikli daw. Before and after, may pinagbago ba? Wala naman, umigsi lang ng konti. Sayang ang 150. Pero dahil nga nagbibinata na siya, wala na ako magawa. Hindi na nasusunod yung gusto kong barbers. Hindi na daw uso ngayon yun. Ba, ay sari-sari na pala ngayon ang tawag sa gupit ng lalaki. Hindi ko na naiintindihan, ang alam ko lang talaga ay barbers. Halaka ako, kung yan ang gusto mo, di diyan ka masaya, di yan. Nakalimutan ko nung ako anong sinabi niyang gupit niya yan kasi nga hindi ko na nga naiintindihan. Iba-iba na talaga ang pangalan ngayon ng gupit. Naalala ko noon, 30 pesos lang ang gupit sa lalaki, ngayon 150 na. Ang laki na itinaas. Tsa. At syempre, bago yung matulog, nagpaplansya na yun ang uniform niya para kinabukasan daw, hindi daw siya nangangarag sa pagkilos. At bago siya matulog, umiinom mo siya ng Lubanol Barley Glass. O diba, may papromote pa si Ina Magenda na isingit pa talaga. Akala ko talaga hindi ko siya mapapainom niya, pero natikman niya na with stevia nga at medyo manamis-namis. Lasa daw matcha. Kita niyo naman, napakadaldal pa. Pinopromote niya pa yun. Akala niya naman isasama ko yung voice over niya. Napakakulit. At syempre, kung iinom si Kuya Brent, ay iinom din si Ina Magenda para naman healthy tayo. Masarap talaga siya, lalo na't maraming yelo, parang juice. Kaya naman, hindi talaga kami nahirapang inumin ito. O kaya naman, bilhin na kayo. Bye!